Sure ng pasok sa top 4 ang San Miguel dito sa kanilang grupo pagdating dito sa PBA playoffs. Para doon sa mga hindi pamilyar, itong PBA ngayon, no, yung Governors Cup natin sa dalawang grupo, Group A at Group B. Nasa Group A ang San Miguel, kasama ang TNT, NLEX, Converge, Terra Firma, Titan at Macau Giant Pandas. Sa record ngayon ng San Miguel, siguradong pasok na to sa top 4 at makaka-enter na sila sa playoffs. Dahil maganda yung mga panalo ng San Miguel dito, no? Nasa top na sila ngayon kasama itong NLEX. Plus, ang advantage ng San Miguel, ang laki ng kanilang mga winning margins kumpara dito sa ibang mga teams. Maski na sa kabilang grupo. Yung winning margins ng San Miguel kontra dito sa Macau, sa Terra Firma, sa Titan Ultra ay sobrang laki. At yan ang dahilan kung bakit sa tingin ko magiging ito bentahin nila. Ang question na lang dito sa San Miguel, no? Natalo sila dito sa NLEX at sa TNT, yung mga top teams to sa grupo nila. Yung mga panalo ng San Miguel galing dito sa Macau, sa Titan, sa Converge at Terra Firma. Yung mga teams talaga na inaasahang matatalo sila. At syempre, hindi pa nila nakakalaban yung nasa kabilang grupo. Ginebra, Magnolia, itong Phoenix, Rain or Shine. So, kumbaga, sa tingin ko parang hindi pa masyadong nasusubukan talaga itong San Miguel Beermen. Ngayon, maganda nilalaro ni George King. At yan yung magiging advantage talaga nila. Kaya sa tingin ko itong San Miguel syempre kinakailangan masubukan yan pagdating dito sa playoffs. Dahil dyan talaga magkakaharap itong mga teams. Pero so far no, itong San Miguel ang sigurado dyan. Pasok na sila dito sa playoffs at maganda yung chance nila. Dahil syempre meron silang momentum. Importante yan. Ang magiging question na lang, ito ba kayang mahabang break sa PBA ay ano ang magiging epekto nito dito sa San Miguel Beermen na of course may momentum ngayon dahil nga sunod-sunod yung kanilang mga nagiging panalo dito sa PBA. Ang isang posibleng mangyari pa dito na nakikita natin, no? Ito raw TNT tropang 5G, baka i-trade na itong si Simon Enciso, Paul Varilla at itong si Kim Maurin. Isang package yan at baka daw ang maging ka-trade nito kung hindi itong si Cedric Barefield, baka daw ito si Shawnee Winston. Yan daw yung nakikita ngayon na posibleng gawin nitong MVP group, lalo na nga at itong NLEX Road Warriors ay napunta na dito sa SMC. Well, at least 50% na sila ng Phoenix Fuel ng NLEX Road Warriors sa pagmamanage dito. So sa ngayon mukhang gusto raw ng MVP group malipat na to si Winston o kaya si Bolig dito sa kanilang koponan. At na magagamitin nga din ng pampalit ito si Kim Aurin, si Paul Varilla at si Simon Enciso. Kung hindi man nila makuha ito si Winston at si Bolig, posible raw na baka nga itong si Barefield ang kunin nila mula naman dito sa Blackwater Bossing. So maraming plano itong TNT tropa pagdating dito sa kanilang backcourt. Dahil alam ng TNT, kinakailangan natin at eventually at some point, no, kinakailangan na talaga nilang humanap ng pwedeng pampalit dito kay Jason Castro. At maliwanag naman na sinubukan na nila yan dito kay Jordan Heading at Rain ng Batak. Ang problema ito si Jordan Heading, palaging injured, nakita natin, no? At si Rain ng Batak, hindi naman consistent maglaro. So mukhang hinahanap talaga nila itong si Barefield o kaya nga itong si Robert Bolig. Kaya dahil dito, insasahan natin na magkakaroon pa rin ng major movement itong TNT tropa nitong break na mahaba dito sa PBA. Mahigit 1 month itong break na to ng PBA kaya mananiniwala tayo na magkakaroon talaga ng mas matindi na preparasyon dito yung TNT sa pag-resume nitong Governors Cup at talagang magiging mas malakas itong kanilang itatapat na lineup. Tanda natin by October sigurado na nandiyan na itong si Ronde Hollis Jefferson. Kaya yan talaga yung magagamit ngayon nitong TNT tropang 5G.